isang tahanan kung saan nakatira ang dalawang mag-ina na si Mary Ann at si Jamel. Ang mag-inang ito ay puno ng kasupraduhan at ubod ng kaartihan. Sabi nga nila, like mother, like daughter. Sa kabila ng katangian nila na ito, ang mag-ina ay ubod ng kayamanan. Kaya nilang bilhin ang kahit na anuman at kahit anong gusto nila. Anak, bakit mo sa uniforme mo? Alam mo naman ang isip ko tagalong palagi, di ba? Okay lang mo. Tapos yung mga notebook mo, kailangan organize palagi ko tumalagay ng kahit anong basura. Dahil ginag ka ba? Teka, mami! Tawag mo nga ako! Teka. Babalik na ka, Manong Ben. Manong Ben! Hatid mo nga si Maria sa Paraluga. Matapos tawagin ng ina ni Mary Ann si Manong Ben, ay agaran naman itong inihatid sa kanyang paaralan. Nang pagkadating ni Mary Ann sa kanyang paaralan, ay agaran siyang pumasok. Ngunit nang pagpasok niya ay hinarangan siya ng gwardya. Bakit wala kang suot na ID at uniform? Anong paki mo? Kapag sumasagot na pa talaga. Talaga? Umalis ka na dun? Alis! Galit! Anyone! Dahil hindi siya nagsuot ng uniform at wala siyang suot na ID, ay pinaalis siya ng gwardya. At nang laban pa nga si Mary Ann, nagsuplada sa gwardya. Dahil sa nangyari kay Mary Ann at sa gwardya, ay napilitan siyang umalis. Ngunit, hindi umayag si Mary Ann na umuwi sa kanilang tahanan. Ngunit, siya'y naghanap ng paraan. At nakita niyang mayroong pader na kaya niyang akitin, kaya umakyat siya upang makapasok sa paaralan. Nang makapasok si Mary Ann sa kanyang paaralan, ay agaran siyang tumungo sa kanyang silid-aralan. Ngunit, pagpasok niya ay may nakaharang na babae na papasok din sa kasilid-aralan, kaya sinadya niyang tulakin ito. Abi! Marang-marang eh! Ano? Papalit na ka? Alam mo yung may ng daan? Matapos ang aksidenteng iyon, ay para bang nagtanim na si Mary Ann ng galit tungo sa babae. Well, tingnan mo nga kung sino nandito. At anong ginagawa mo dito sa harapan ng luwan? Wala akong pakialam. Malis ka nga dyan. Alis! Malis ka nga dito! Alis ka nga! Diyan ka. Dahil sa galit ni Mary Ann sa babae, ay agad siyang tumayo at umalis upang hindi niya makita ang pagmumukha ng babae. Nang makaalis si Mary Ann, ay parang gusto na lamang ng babaeng umiyak. Nasasaktan dahil sa mga insultong binigay ni Mary Ann sa kanya at iniisip kung ano ba ang ginawa niya upang maging ganun si Mary Ann sa kanya. Sa mga oras na umiyak ang babae, ay pumasok ang dalawa niyang kaklase, si Jean at si Thea. Nang makaupo ang dalawa, ay napansin nilang umiiyak ang kanilang kaklase, kaya tinanong nila kung anong nangyari dito. Hi, good morning. Hi, din. Okay ka na? Ba't ganyan pagmumukha mo? Wala ako may klase kasi tayo. Habang sila'y nag-uusap at kinakamusta ang babae, ay bahagya namang pumasok si Mary Ann, puno ng yabang at ubod ng kataasan sa sarili. Aba, tingnan mo nga naman kung sino nagsama kayo na. Pagdamito kayo. Di ba mahirap kayo? Dapat hindi ka nag-aaral sa ikaw mas ganun eh. Kayo! Kayo ang problema. Habang sila'y nag-uusap, ay para bang tumataas din ang tensyon sa bawat panig. Malis na kayo dito. Uy, ka babae.
para bang aabot pa sa guidance office ang kanilang pinag-aawayan. Uy, ikaw, ano bang tingin mo sa sarili mo ha? Bakit yan sa mga nakakaugali mo? Oo nga, baka sa mga ugali niya tao. Oo nga. Ay, hindi mo na pa Kaya ano naman yun? Gusto niya kaway? Harapan tayo sa principal's office at makikita niyo na siya. Di, okay, kung makita natin. Tumabot nga sa guidance office ang kanilang pinag-aawayan. Ito kasi. Nadami ko kayo. Ano nangyari dito? Etong mga mahihirap na to, apakadaldal sa rap na ayaw ko makikitulong pa nila dito. Hoy, napakasinungaling mo ito yung umuuna eh. Unawin mo kami. Sino ba talaga nagsimula ng gulo? Siya! Mas naging malala ang tensyon nila ngayon. Tila ba't punong-puno na ang mga kaklase ni Miriam sa kanyang ugali. O ano? Bakit mahirap na Oo, sige na. Sige, isa-isa lang. Ikaw, anong pangalan ng mama mo? Ano yung tawagan natin O para dito sa... mga ganyan. Ano nga ang pangalan? Ikaw talaga ng babae ka. Mother, come here. Inaway ang mga mahirap dito. Punta ka dito, dito. Matapos tawagan ni Miriam ang kanyang ina, ay agara naman itong pumunta sa paaralan. Miriam, my baby girl! Ano naman ginawa ng anak ko ah? Ano kasalanan niya? Teka lang, misis. Itong anak mo nakikipag-away. Sabi nga mo ibang katas nila. Okay? Kalma lang. Itong anak mo daw, misis, hindi nag-uniform at walang suot ID. At tumangatin ba ito ah? Mahimik na kayo. Totoo ba ito, anak? God, anak. Sanabi naman sa inyo na huwag kang mga yan, di ba? Walang ID o kita mo. My gosh, Miriam. Sabi ko naman sa'yo, magsuot ka ng ID. Kahit simpleng batas ng kaparan eh, hindi nagagawa eh. Sa mga manunugan. Sige na, kita lang. Yan pa mo pa pala. Mahimik na kayo, ganyan kasi kayo mahirap kayo. Basta ng anak mo. Para kung sino, magmana talaga sa'yo. Excuse me, you're telling me ganyan din ako? Oh, kung bakit ganyan nasta ng anak mo? Walang disiplina. Dapat sa magulang nagsisimula ang disiplina. Isa para lang. Kita niyo na, ganyan yung nasta ng anak mo. Malay mo ba? Influensya kaya yan ng mga kaibigan niya? Sino ba kaibigan niya dito? Di ba? Transfer lang siya. Wala. Wala sa previous school niya. Ito. Ano ka to? Sige na, tama na ito. Solusyonan na lang ito. Magpatawaran naman kayong dalawa. Apat. Ako namang unang tawag. Siya sige, para wala na tayong away. Text na tayo. Ang pagsunod sa patakaran ng paaralan ay isang mabuting paraan na nagpapahayag ng pagiging mabuti at pagiging masunurin ng isang estudyante.